Okay, hi guys. Welcome sa ating 261st episode. This is the first recording of the 2026 year. Hi sir, how Hello. are you? I'm fine, thank you. New year, new me. Meron ka bang Bago ko tanong yan. meron, meron ka bang New Year's resolution bukod sa pagpapayat? Lagi naman ganun eh, no? Lagi yan. Paano kayo makapayat? Ano? Baka tumaba. Oo nga. Kasi, ang lesson kasi dyan is lagi mong hinahanap yung wala sa'yo. Oo. Lately kasi, hindi lately, kahit ilang years na, merong illusion ng hope yung New Year. Hindi ko naman inaano yun. Hindi ko naman Meron na dinidiscount. parang, okay. Hindi ko naman dinidiscount na merong illusion ng hope ang New Year na Meron din talaga totoo. naman. Meron din totoo na hope yun. Hindi, yung sasabi ko illusion of hope, yung hope pa rin na yon is something useful. Okay? Pero ang lagi ko siyang inaano sa isip ko and even tinuturo ko sa estudyante ko is hindi mo kailangan magpalit ng taon o kalendaryo para mag-start na magbago. Parang ang sarap lang sumabay sa taong para magbago. Yes. Diba? Parang ganun lang ang dating. Kasi ang iniisip natin doon perfection and consistency. Kaso since that is an illusion, you have to be reminded na as early as today, pwede kang magsimula. Yung. Oo, ganun. And, kalimutan ko yung... Wala kang magbabago sa pamilyang to. Ayun, walang magbabagong taon. Hindi dapat ganun. Bagong taon na, magbagong buhay. Di ba? Ganun. Hindi naman din nakakapagpabago kasi ng tao ang bagong taon. Hindi rin. Matagal naman. Ilang taon na rin naman tayo. Parang hindi rin naman nakakapagpatangkad ng tumalon ka sa bagong taon. Di ba? Hindi nakapagpaswerte bilog. Oo. O, di ba? Diba? Tsaka yung paputok. Diba? Tayo na nga daw inaasar eh. Baka tayo daw yung masasamang espiritu. Oo. Diba kasi yun yung ano din eh. Yung sinasabi, pantaboy daw ng masamang espiritu. Pero okay lang naman, hindi naman ako against magpaputok kayo. Basta nasa tama lang. Saka hindi ubos pera nyo. Kasi sa totoo lang, kanya nagpapaputok, pera ang nakikita kong sumasabog. Yung 16 shots na kunwari parang sa Enchanted Kingdom, ano na yun? 1,700. Yung Tapos 16. Lang, ilang minuto? Wala pa. Anong ilang minuto? Walang Segundo minuto lang. yun. Kung di nagkakamali, baka seconds lang yun eh. Kung minuto man, ano lang yun. Ngayon, kung afford mo at barya lang sa'yo, sige, go. Pero pera pa rin. Oo, diba? Kung wala lang sa'yo, kung gusto mo, pera mo naman yan eh. Pera mo naman yan. So nga lang, sa atin na medyo salat. Okay. Pero alam mo, meron akong hindi man ako against kung afford naman nila. Meron ako napanood na video na kinumpara nila yung 2015 ba o na New Year, yung mga before kung paano mag-celebrate yung Pinoy. Medyo naging practical na nga daw tayo. Oo. Kumonte. Oo. Siguro takot na din. Hindi, siguro ano na din. Pagod na rin. Oh. Masakit na rin likod. Kinompare yung 20s tsaka 30s eh. Paano mag-celebrate eh. Hindi, isa tuwan-tuwa. Isa naman, Happy New Year. Oo. Tapos humiga na. Ewan ko siguro nandun na nga lang din tayo sa age na yun. Medyo pa-transition na sa patito. No? Patito na. Sana po nakaka-relate kayo kung mga patito-tita na kayo. Pero kung bata pa kayo, sabi ko nga dun sa mga na-handle natin sa simbahan bata. Siyempre, ano yan eh, bata pa kayo eh. Immortal pa kayo niyan. Pag bata ka talaga, wala kang kapaguran eh. Lahat gusto mong gawin, sabi ko nga sa kanila, habang bata kayo, maglagay lang kayo, maglagay kayo ng knowledge sa isip nyo, magbasa kayo ng Biblia, kasi, kunyari, graduate kayo, ibang mundo yan. Ibang environment. Oo, kasi, hindi pa kayo natetempt sa pera, kagaya ng natetempt na graduate na. Tapos, iba ang temptation eh. Kapag yung graduate ka na, pera ka na. Yes. Totoo naman. Ibang yugto. Dati hindi ka naman gumagastos sa ganung bagay. Ngayon, parang... Hindi eh. Kasi meron akong prinsipyong natutunan na sa tingin ko very general na makikita mo talaga ang ugali mo kapag yung may pera ka. Meron ka ng means. Lalabas ka lang. Minsan akala mo mabait yung tao. Nung pala wala lang chance eh. Wala lang chance. Totoo naman. Given an opportunity minsan eh. Di ba?
So kaya maganda daw na test ng tao yun eh. Bigyan mo ng kapangyarihan, bigyan mo ng posisyon, bigyan mo ng pera. Lalabas kung sino ka. Lord of the Rings. Gollum ba? Gollum, okay. Yan ba yun? Yan ba concept nun? Hindi eh, parang inaano ba niya yung evil ano mo o yung desire mo? Inilalabas lang niya yung evil ano mo. Kasi dinidesire mo yung ang ring eh. Ang suggest kong panoorin mo yung Wake Up Dead Man, yung Knives Out o napanood mo na. Yung yung medyo pangit nga rin pagkaka-portray sa church yung doon. Preacher. Yung pare. Yung pare. Kasi yung pangit ka rin pagkaka-portray doon. siya eh, dati, di ba? Tapos, may isa pa kasing pare din doon. Ayun. Resurrect. Ang maganda is yung concept ng temptation. Ipakikita kasi doon yung concept ng temptation. Napanood ko. Ang ganda, di ba? Though ang pangit kasi nung kunwari pagkaka-portray, tapos yung detective atheist, di ba? Atheist nga pala si ano. Pero subtle siya, napansin mo? Yung temptation na gem sa dulo, nandun sa heart ni Jesus. Ang dating sa akin nun is tinake niya yung sin. Di ba? Tinake niya yung sin no Hindi kapag Easter egg. Hindi sabihin pag pwede ka na mag-reviews pag malalim ka na hindi niya tinago. Hindi ko naisip yun. Kasi patapos na eh. Doon lang niya tinago. Hindi. Isipin mo, hindi niya ginastos, di ba? So, hindi siya na-tempt doon. Saan nilagay? Kay Jesus. Dati magkahiwalay yung Eve's apple eh. Tapos si Jesus nado sa ibabaw eh. Huwag mo na lang tignan yung mga practices ng Catholic. Ang tignan mo na lang yung concept na tinake niya eh, yung object ng sin eh. Kasi doon nagkasala karamihan eh. Ayun. Kaya sabi ko, hindi naman niya, kung malawak yung pag-unawa mo doon, hindi na, subtle eh, na inintroduce niya yung faith eh. Kahit na atheist yung isa eh. Ayun. Sidetrack lang ako bago tayo mag-main yes, course. No problem. Yun naman eh. hindi. Kasi, lately, ang pinanood namin yung Wicked. Hindi ko napapanood yung, actually, kahit yung 1, ang pinanood ko lang kantay eh. Wicked 1 at 2. Isa pala siyang prequel ng Wizard of Oz. Oo. Hindi ko talaga. alam. Okay. Dahil syempre, era ko yung... Wizard. Era kasi ko gusto ko yun. Pero mababaw lang pala kwento nun. Actually... Tapos nagdig-dip ako. Bakit? Brad, malalim ang Wizard of Oz. Kaya nga, lalim pala. Malalim ang Wizard of Oz na story. Kasi di ba yung hinahanap nila yung wizard, tapos hindi naman pala wizard talaga, normal na tao. Malalim yun, Brad, yung yung concept. Ay, maganda. Panoorin may Wicked. Yung Wicked kasi, na lang yan iteration eh. Kumbaga modern na lang yan idinagdag eh. Para pero isa siyang sa tingin ko ay napaliwanag doon sa dalawang Wicked kung sino yung si Tin Man, yung Lion, which is good. Yung Scarecrow. Kasi papanoorin ko. Tapos si Dorothy, paano napunta doon. Kasi isa siyang view, POV ni nung witch. Nung witch, Ang ginagawa kasi nila ngayon, kunwari villain, hindi na yung katulad ng dati na purely evil. So, pinakikita na yung complexity ng character. Pansin ko na yung villain, hindi sila purely evil. At yung mga bida, hindi rin sila purely good. Parang gano'n. Sa yin-yang kasi gano'n eh. So, yun yung concept ng Di ba yung sa Sleeping Beauty ba yun? Maleficent. Ayun, Maleficent. Sleeping Beauty. Tapos sa Monster Incorporated. Inaano na nga nila, ginalagyan na nila ng complexity yung villain. May twist. Or sabi natin may backstory. But then again, your feelings and emotions are valid, pero they don't justify. Yung sinabi mo sa akin na panoorin panoorin yung Avatar, yung pangatlo. Yung Far and Ash. Kasi, hindi ko pa napapanood. Kasi meron tong character, di ba, na tao. Pero hindi ko pa napapanood. Hindi ko pa rin napapanood. Okay, sige. Pero na-spoil na ako. Sige. Then, na-spoil na ako na in a Christian way na, ginaya nila yung yung Bible. Yung Bible. Ginaya nila yung Bible. May resurrection. May death.
may savior. Baka magtaka sila yung Chronicles of Narnia, bakit parang Christian. Remember? Allegory yung tawag doon. Remember, kahit yung Lord of the Rings, heavily pa rin yan, influence ng Christian values. Ano yung mga sa tingin mong movie na may ganun talaga? Karamihan yung time na sinulat yung book ng Chronicles of Narnia, yung kay J.R.R. Tolkien na tawag dito Lord of the Rings. Yung era nila na yon is heavily influenced na yung Harry Potter. Modern na kasi yan. Yun. Medyo modern na pala yun. Modern na kasi yan. Tapos may mga prequel pa yun eh. Well, last week, biglang ganun Okay lang. Meron tayong introduction eh. Tungkol dun sa sino yung Antichrist eh. Diba? Kasi, mainly, ang problema at ang context ng Second Thessalonian ay medyo hindi malinaw sa mga taong ito. Yung second coming. Yes. Kaya itong si Pablo, in-explain niya ngayon yung second coming. Yung ganun ngang mangyayari. Yes. At syempre, dadaanan doon yung Antichrist na tinatawag. Na nalaman natin last week or no last episode na ito ay tao at magpapakilala siya as man of peace, di ba? Mga ganun. Tapos madaming susunod sa kanya and kung ano-ano. Well, maganda kasi yung mindset ng mga Thessalonians eh. End time mindset kasi sila. So baga, talagang pine-prepare sila anytime na dumating si dapat Christ. nga ganun talaga. Ganun naman talaga eh. Kasi sa mga necro sinasabi natin to, di ba? Paano kung bukas mamamatay ka na? Diba? Saka dapat ang mga mahal mo sa buhay, mahalin nyo, sulitin nyo. Dahil di mo alam eh. Kung kailan mamamatay eh. Kasi may kaayabangan tayo na mag-estima ng buhay. Nakakala natin hawak natin. Ayun, nakalagay yun sa sa James Santiago na pagyayabang do'y ganon. Na hindi natin kinoconsider na si God ang nagdikta ng ng span ng buhay natin eh. Hawak ba natin yun? Diba? Hindi Of naman course natin hindi. hawak. Kaya dapat prepared tayo. Yes. Lalo na dun sa spiritual na aspeto. Di ba? Kung may plano kayo sa mga financial nyo at may plano kayo pagpapayat, huwag nyo kalimutan yung spirito. Yun tama. naman. Okay, pangatlo. Verse 1 and 2. Mga kapatid, bilang pagtatapos ay panalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap at parangalan ng lahat tulad ng ginagawa ninyo. Idalangin din ninyong maligtas kami sa mga taong mapaminsala at masasama, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya sa Diyos. Very realistic. Constant to si Paul, na nag-a-ask siya ng prayer. Okay, constant siya na nag-a-ask siya ng prayer sa mga brethren. Isipin mo na lang kung gaano karaming pagkakataon na medyo sabihin natin na hindi naging ganun ka-powerful yung ministry because may mga tao na nag-lack ng prayer. Yung iba sinasabi, hindi naman siguro ganun. But then, bakit kinuman na lagi nating ipag-pray? Sabihin, may kapangyarihan talaga. Kasi nga, the prayer of the righteous avails much. Huwag nating isipin na, kahit di ko na ipag-pray yan. No, kaya nga kinocommand tayo eh. Huwag tayong maging madamot sa prayer. Intercession. Yes. Meron ako estudyante, nagulat siya kasi binati ko siya ng happy birthday, ganyan. Na-appreciate daw niya. Sabi kong ganon, hindi naman ako gumastos eh. Okay? Hindi nga ako nag-ubos ng 1 minute eh. Nung binati kita ng happy birthday. Pagdadamot ko ba na i-appreciate ka na birthday mo? Yung prayer ba, gumastos ka? Hindi naman eh. Pagdadamot mo ba na idalangin sa Diyos yung situation ng isang tao? Bakit ba ayaw mag-pray ng ibang tao? Hindi sila totally naniniwala ron? Pwede. Or pwede sabihin natin na half-hearted sila. Niniwala sila a bit. Pero parang yung girl na nung kumatok si Peter ay nagulat pa siya, hindi na napagbuksan ng pinto. Alam mo yun, yung pinagpe-pray ka but you are not expecting much na yung pinagpe-pray mo is magkakatotoo, didinggin ni God. Hindi dapat ganun. Kung nagpe-pray tayo,
meron tayong expectation na sasagutin ni God yun dahil una sa lahat, hindi bingi ang Diyos. And number 2, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi niya kaya mag-provide. So, sana, meron tayong ganong mindset na hindi natin nineneglect yung prayer. Tapos meron tayong false mindset na, oy, kahit di ko ipag-pray yan, hindi naman siguro mangyayari malakas yung... naman yun eh. Di ba? Hindi dapat ganon. Isipin mo na, medyo pangit lang analogy, ano? Isipin mo parang spirit ball yan. Ni Goku. Ni Goku. Diba? Oo. Paano kung di ka nagtaas ng kamay? Ilan yung power. Okay. Oo nga, no? Dapat Pero naman, medyo pangit lang yung pagkaka-example. Hindi ko naman sinasabi na si God ay parang mga Greek God na kapag hindi na pinanampalatayaan ng mga tao manghihina. Hindi yun. Pinakikita lang na in a spiritual warfare, tayo is nagko-contribute or nagsusupport sa ministry at yun yung ginamit na avenue ni God to support our brethren spiritually through prayer. May kapag hyper-Calvinist ka, baka mangyayari sa iyo yun. Kaya careful tayo. Kasi baka, di ba, pag-pray ko pa, will naman agad matutupad. Pero si Jesus, nag-pray pa din siya. Yun nga yung pinapoint ko. Kaya wag nating... Not my will nga lang. Oo. Kaya wag nating sasabihin na totoo ba yung pag hindi pinag-pray, hindi magaganap or hindi magiging powerful yung ministry? Gusto mong alamin? Tapos sa bandang dulo, tapos malalaman mo na it could have been more powerful, it could have been more efficient or effective kung pinag-pray mo. Mindset kasi yun ng ng tamad. Okay. Na, yun yung sabi so, ngayon, 2026, consider nyo the prayer life. Mindset kasi yun ng tamad na kahit hindi mo ipag-pray. Bakit pa yung mga brother sabihin, uy, pag-pray na may sakit si Mrs. Okay, may sakit si ganito, ganyan-ganyan. Ikaw naman, ano magiging reaction mo pag sinabi ipag-pray? Dapat, nung time na yun na sinabi ipag-pray mo, pray ka na agad. Huwag na yung pagtatagalin mo pa na. Kasi mamaya na lang kapag nakaupo na ako, ganon. Bagay, hindi naman kailangan kasi ng formal na Pwede naman na binabasa mo na pag-pray niyo mo may sakit. Umuusal ka na ng bulong ng panalangin na, yes, Lord, na ganito. Hindi mo kailangan na para bang, Dear Heavenly Father, yung parang pipigit ka na very formal na parang corporate prayer. Hindi naman eh. So, makikita natin yung dependency ni Paul kay God at saka yung need ng prayer. And then it keeps everyone involved. Yes. Yun yung maganda doon. It keeps everyone involved. So, wag nating mamaliitin yung power ng prayer. Again, si God pa rin yung kumikilos. But then again, ito yung ginamit niyang avenue to strengthen the ministry. So, sabi dito is, ang great concern ni Paul is that gusto niya na yung word ni God is hindi mahadlangan. Okay. Kundi maging malaya. Yan. Bakit? Meron ba kasing mga naghihinder? May mga tao nang didistort or nag-share ng masamang espiritu. Ibang totoo gospel. Oo. Or, ay, hindi. Sige. Meron lang ako napanood. Sige. Na, naging Christian siya. Isa siyang ex-Satanist. Okay, sige. Nag-astral projection siya. Okay. Kumbaga may mga ranggo din pala yan. Okay. Sila sa mga satanista. Okay. Pero one time daw, hindi sila minsan nakakapasok minsan sa mga lugar. Dahil meron ngang balot ng principalities. Okay. Ng mga prayer. Okay. Kaya hindi nila napapasok yun. Diba? Naalala ko lang yun. Siyempre, hindi naman pagiging weird. Pero, totoo din. For our weapons are not carnal, di ba? But mighty in pulling down a stronghold. Di ba nung sila Peter yung nakulong, di ba? Sila Peter ba? Tapos diba? nagpe-pray yung congregation, di ba? Meron pa yung sinumpa ni Paul ata yun, yung parang magician ba yun o yung nag-a-advise. Ay, hindi, may isa pa yung nag-a-advise ng mali dun sa then nabulag. Basta parang may ganun eh. So, ang point nun is really a spiritual warfare. Maganda yung sinabi dito Sabi dito, Paul asked for prayer so that the word can run freely without any hindrance. Paul's prayer request
makes us wonder how often the work of God's word is hindered by our prayerlessness. So sana, we pray more. We pray more at wag nating isipin na, kahit di man ako mag-pray, mangyayari yan eh. Wag tayong Be prayerful. Oo. Yung ganda ng lesson na yun. Kaya nga, maganda yung point na yung pag magpe-pray ka, pray like an Armenian. Pero magpe-preach ka, preach like a Calvinist. Ganun ba o baligtad? Hindi ko sure eh. Ang alam ko ganun. Pero kung mali ako, basta ang point lang nun, dun sila nag-connect. Diba? Yan. So, sabi dito, God has promised that His word would be free and perform its work. Kasi yung salita ng Diyos, hindi siya babalik ng void or empty the moment na nirelease niya. Tapos, isa sa prayer dito is that we may be delivered from unreasonable men. Either di ba sa lahat ng masama? Either ilayo sila dun sa mga ganitong tao na naghihinder or baguhin ni God yung mga tao na nanghihinder sa kanila. So, win-win situation pa rin. Okay, verse 3-5. Ngunit tapat ang Panginoon. Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Dahil sa Panginoon, malaki ang aming pagtitiwala na sinusunod ninyo at patuloy na susundin ang mga itinuro namin sa inyo. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon upang lalo ninyong maunawaan ang pag-ibig ng Diyos at ang katatagang nagmumula kay Kristo. Okay. So, tandaan natin na kahit na lahat ng tao is kahit lahat ng tao is hindi faithful, si God na natili na faithful. Okay, kasi hindi niya kayang... hearts, di ba yung sabi sa iba naman yun. Yung even of whatever our hearts condemn us, God is greater than our hearts. Yung isang verse naman, God is faithful even if we are not faithful because He cannot deny Himself. Kasi si God mismo yung pinaka-persona ng faith. Kaya kapag sinabi niya, magaganap. Kasi alam niya na powerful talaga yung word niya kasi Diyos siya eh. And time again, lagi kong pinapaalala yung attribute ni God na sovereignty. Ayaw kasi ng ibang tao yan, tsaka hindi sila familiar sa sovereignty. Malaya ang Diyos na gawin kung ano yung gusto niya. Pag kasi hindi natin naintindihan yung attribute ni God na sovereignty, kukwestiyonin natin, bakit ganun yung ginawa ni God? Bakit ganun yung ginawa? Unfair siya. Tandaan natin, sovereign si God. Hindi Diyos ang Diyos na hindi niya kailangan na approval mo. Oo. Hindi Diyos ang isang Diyos kung ipapaalam pa niya sa'yo kung tama ba yun o mali. Siya ang nagtakda kung ano yung tama siya o mali. Yun. Kahit na sa tingin mo, parang hindi naman ata dapat. Parang unfair. Anong basis mo ng unfair? Lalo na ngayon siguro dahil medyo gano'n na tayo lahat kini-question Maganda yung palabas na The Shock, di ba? The Shock, Oo, nung challenge niya yung si Lady Wisdom. Sabi niya, sige, ikaw umupo dito. Ikaw ang mag-judge kung paano mo huhusgahan yung lahat ng situation. Hindi siya nakasagot, di ba? Hindi niya kayang i-judge. Kasi sinasabi na unfair si God, bakit ganito yung God? Sige, upo ka doon sa upuan ni Lady Wisdom. Kaya mo bang i-judge yung lahat ng sides? Take note hindi mo alam yung intent ng heart ng bawat tao para masabi ko nun. Kaya nga, di ba may mga nagte-trending na mga issue. Ako kasi hindi ako nakiki-comment sa Facebook or hindi ako nakikigalit, ganun sa Facebook. Katulad nung may issue dun sa isang kakilala natin. Kakilala ko lang siya casual, okay? Hindi siya personal. Yung kanina, sabi ko sa mga estudyante ko, huwag kayo nakiki-comment doon or nakikigalit or nakiki-side comment. Kasi, yes, sabihin nating mali siya kung yun man is napatunayan or may mga proof. Tandaan natin, na-expose lang kasi siya sa sin niya. Tayo din kako is merong mga sin na hindi na-expose publicly. So, kumbaga, matakot tayo. At saka magkaroon tayo ng humility. Yung iba kung murahin siya para bang siya lang nasa spotlight ngayon. Siya lang nasa spotlight. Actually, napansin ko naman yan sa mundo ng showbiz. Saka sa mundo natin, di ba? Nung panahon, si Maris Racal, galit tayo dahil dun sa nakaliwa, Rico Blanco, di ba?
Tapos nawala na. Mahal na na siya ulit. mahal na siya. Pero to be fair, ganon din ugali ko before yung ganon ka-critical and judgmental. So, by the grace of God, somehow is... Sumasahusaw ko ba sa ganon? Pero sa ibang pamamaraan at sa ibang bagay. So, nung meron ako narinig na issue sa NEUST, at yun yung in-advise ng isang teacher doon, kasi tinanong siya, ano yung comment mo sa issue ng ganito, ganyan. Co-teacher nila na may issue na nag-resign ata or napaalis. Sabi nung isang teacher, medyo mahirap kasing mag-comment sa ganyan. Kasi siya, na-expose like kasalanan niya. Tayo, may mga kasalanan din tayo na hindi na-expose publicly. Pero sa Diyos, isa siyang lantad na so, kumbaga, dapat bago natin tanggalin yung troso, yung puwing sa mata ng ating kapwa, yung troso muna sa mukha natin. Baka kasi hindi natin nakikita kasi na-magnify yung mali ng iba. Diba? At subconsciously, dun mo siya fino-focus para hindi mo focus din sa mali mo. And it feels great. It feels good na, I'm better than you. I'm holier than you. I'm more righteous than you. Kaya nga sa pananampanan ng gobyerno may sinasabi ko to yung hindi ako makikibahagi sa anumang katiwalaan sa pamahalaan, isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. So kung sa tingin nyo mayroong mali na ginawa, then mag-file ng administrative case. Or kung criminal liability na yan, criminal case. Or kung kaibigan nyo yung particular na tao na yon, kung magagalit ka, kausapin mo personally. So, ibig sabihin, hindi ko tinatanggal yung hindi ko tinatanggal yung righteous judgment against sa sin or sa kasalanan. And hindi ko sinasabi na tama yung ginawa niya. Ang sa akin lang, wag nating dagdagan. Okay? And just because mali yung ginawa ng tao doesn't give us the right to do another wrong doon sa tao na yon. Sasabihin na iba, hindi, deserve na Pag alam natin kung gaano natin ka-deserve lahat yung kamatayan dahil sa kasalanan. Sige, huwag kang pumunta dyan. Parang gano'n. Huwag kang pumunta sa usaping deserve. Kaya nga, ayoko ng word na deserve. Kasi i-apply sa lahat yan kung dyan ka pupunta. Kapag ginamit mo yung word na deserve, at ang timbangan ng Diyos ang gagamitin natin, lahat tayo is deserve parusahan at mamatay. So, kumbaga, hindi, may mga ganyan, may mga rage, di ba? Mga rage sa road rage. Di ba? Nung sumikat yung Amalayer, di ba? Mga araw pa yun. Pero alam mo, Year of the Dinosaur. Pero alam mo, kahit hindi na nagko-comment siya, nagre-react, nainis ako minsan. Di algorithm din. Hindi, di lang yan. Namo-monetize pa nung nagpo-post Minsan, hindi naman goal nung, hindi ko sinasabing yung nag-post nun hindi ganon. Hindi yun okay. Clear lang. Minsan ko kunwari, GMA News, po-post ng ganon. Minsan, kung ano na lang yung ma-post. Pero I know na business din kasi yan. Rage bait. No. Nagmo-monetize. Tingin ko rage bait Wag mo nang patuloy. Wag ka na mag-react. Wag mo i-share. Wag ka mag-comment. Para hindi madagdag dun sa... Very subtle. Ang galing, Ang galing ng media, Paano kanya ma-hook? Yeah. Paano niya kung inis mo? Yeah. Meron pa nga issue yung about sa nahuli nung bata yung teacher na sinesexually assault yung isang estudyante. Okay. Tapos pinakain niya ng cockroach. Ipis. Yung bata? Yung naka-witness. Parang tinakot inano na talaga. Pero yung pagkaka-phrasing na nag-post, parang malilito kayo Parang yung teacher ang nakahuli Parang ganon. Tapos nakakakana ng Pero pag binasa mo naman, na dahan-dahan, magigets tama naman. Kaso nga lang, syempre, din ako yung visual message. Nag-take din ako ng journalism Merong responsible, clear, at hindi mami-misinterpret o mami-mislead na paggawa ng title. Meron kasing mas tamang way. Parang bait siya Parang bait siya na, comprehension. Biglang gaganon. Hindi malinaw Parang, hindi nyo kasi binasa ng buo. Pero bait siya pero sa totoo lang, sinasadya talaga nila yun. Para, So, napaka-subtle. So, going back, pinramis din ni God na si Satan, hindi niya pwedeng gawin kung ano lang gusto niyang gawin. So, kumbaga, nasa leash. Di ba yung leash. kay Job?
Pinagpapaalam. Wag mo lang siyang papatayin. So, merong divine protection pa rin. Pero sabi nga, even on those things, sa mga sinabi ni Paul, hindi daw siya nagkasala. Di ba hindi nakalagay sa Bible? What else? May confidence si Paul na itong mga Thessalonians ay magiging obedient or they will continue to be obedient kay God. Si God kasi hindi naman yung parang, kunwari, meron ka spiritual hunger and thirst, bubuhusan kanya ng spiritual food na pang 1 taon. Hindi ganon. Ano siya, unti-unti. So, nagwo-work through sa atin yung Holy Spirit. Nagkakaroon ng build-up ng maturity sa atin. Hindi yung... Gradual, no? Hindi nga yung ganito. New Year, new me. Yung kunwari, magbabago na ako sa ganito, January 1. January 1. Wow! Okay. There's something new in you. Iba ka na. Pumuti ka na. Yung way mo ng pagsalta, hindi siya ganon. Kaya nga sinasabi ko, it's an illusion of hope. I'm not saying na pangit yun. I am saying na kapag hindi mo na-manage yung expectation. Yes. Kasi perfection minsan ang iniisip ng ibang tao eh. Yung pagbabago, nag-start yan today. Hindi mo kailangan magpalit ng kalendaryo. Yun nga yung sinasabi ko kanina. So, ibig sabihin, yung pag-mature din bilang Christian, there should be a discipline. Ano din, konektado din sa prayer, di ba? The more you pray, the more you will change. Mamaya, minsan nga kapag nagpe-pray tayo mismo yung nagbabago. Nababago tayo minsan habang nagpe-pray tayo. Maganda yung Kanya nagpe-pray ako minsan. Magpe-pray kang ganyan. Tapos meron kang hinaing. Tapos habang pinagpe-pray mo yung hinaing, merong pumapasok dito ng hindi ka lang grateful kasi ito yung binigay ko sa'yo. Di ba may ganon? Yes, actually. Tapos parang hindi mo na ngayon So ikaw minsan yung nababago sa prayer mo. Parang ikaw nire-remind. Minsan pag naiinis ka tapos mag-search ka sa ng what is the biblical way of addressing this ganito humahanap ka nung a-agree sa emotions mo no? Tapos biglang ang lilitaw na result dun it should be done with grace and napapahiya ka din So, nire-remind ka din. So, nag-overboard tayo. Ayun. Hindi lang kasi, yung prayer, hindi lang kasi yung ibibigay o idadagdag sa atin ni God. Most of the time, pag nagpe-pray tayo, ano yung inaalis at tinatanggal sa atin ni God? It should be in those ways. Pruning ang tawag dyan, di ba? Pruning. Tsaka, do not be anxious of anything, but in everything supplication and prayer, let your thoughts be known to God. Napakagandang verse ang hirap i-apply niyan sa realidad. Kasi we, as people living in a third world country, madami tayong mga anxieties, madami tayong mga worries. Diba? Kanina nga lang, kasi si Che, nasira yung motor niya. So, nung namasahe siya papunta sa trabaho, sabi niya, sunduin ko siya. Kasi doon lang naman, magkalapit lang naman kami. That's nice. Oo na, nga pala siya, nalipat na. Para sabay kaming umuwi. Nababad trip kami sa karsada. Diba? Siraan na naman niya. Kagagawa lang niya, siraan na naman. Sige, diba? Parang so, madami kang iniisip na problema na nakakadagdag sa stress mo sa buhay. May mga expectation kasi tayo sa local government or even sa government per se. Yun actually iniisip ko habang nagdadrive. Ako ba ay tama ba na ako ay mainis o mali? O dahil corruption to, mayroon talagang kumbaga valid. Ganito. Kaya ka naasar kasi meron kang expectation na dapat naman talaga nilang ginagawa. So, valid naman siya. Pero kung ang tanong is, nag-glorify ba si God sa ganung pamaraan, medyo doon ako titiklop. Kasi hindi mo it's naman... an initial reaction. Yeah. Pwede. So, kumbaga, hindi ko may ni-invalidate So, talaga naman may pagkukulang Minsan yung ipagtatanggol pa. So, for 30 years, ang dami na nilang nagawa. Of course. 30 years. 30 years na Yung class president nyo nga, kunwari isang buwan walang ginagawa, nagagalit kayo Bakit yung 30 years? Parang, tandaan natin na sa government, ang pagtingin din natin sa government, titignan din natin yung efficiency. Talaga bang mabilis silang umaksyon? May anti-red tape nga tayo, di ba? Na batas Arta. So, dapat, yun yung expected sa kanila.
Tapos kunwari, nagagawa yung mga programa, nagbibigay ng mga dole-outs, ganyan-ganyan. Dapat hindi na nilalagyan ng mga picture o pangalan nila. Gayahin natin yung for example, yung sa Pasig. City of Pasig. Kasi parang lumalabas pag nandun yung picture nila, kasi publicity yun. Nagigets ko naman yung kalakaran sa ganun eh. It is as if ang dating, sila yung, o sa sarili nilang bulsa, galing yung pera. Hindi naman. Saka, sa tax ng tao. Saka matalino na tao ngayon? Oo. Sana. Sana. Oo, sana.で, iboto lang nila uli kung gusto nila na same na di ba, ang linyahan, makalaya na ang kabanatuan, mga ganyan-ganyan. Ako, ang sabihin ko lang, ang tunay na pagkakagapos sa atin is yung kasalanan. Naikwento ko ba sa'yo to nung nasa circum ako. Then, naka-red light PIV ko kasi yun. Kailangan ko sumunod. Okay? Kasi disiplinado tayo. Eka na tricycle driver. Sige po, pwede na kayong tumawid. Wala naman dumadaan. Naka-stop light yung pedestrian. Ang sinagot ko lang, naalala ko yung sa kwento sa Japan. Kuya, baka may bata kasing makakita, gayahin. Hindi ako tumawid. Hindi ako tumawid. Okay. Why? Minsan nagagal tayo sa government. Uy, yung sa Japan, mga aso eh. Di ba? Sumusunod. Gagal tayo sa government, pero tayo naman hindi disiplinado. Kaya salamin din eh, no? Isa rin siyang salamin ng buhay ng tao. May tinanong ako sa Jante kanina eh. Kasi, binaklas niya yung motor niya para makapag-ingay. Oo. Kasi wala naman daw siya paputok. Pero sa bahay naman daw siya nag-ingay. Tinanong ko siya, ano pa expectation niyo kapag nagmamotor kayo na yung kapag maingay na sobrang sakit sa tenga? Ano ba expectation nyo na reaction namin sa ganyan? Ganito ba? Wow, napakaganda ng tunog ng motor mo. As in, sobrang amazing. Wow, ang ganda. Music sa ears namin. Ganun ba expectation nyo na reaction namin? Sabi ko sa'yo, kunwari hindi ako Christian, siguro ang sasabihin ko, sana kunin ka na. Baka wala masyado dito nun. Kaya binabagay sa estudyante ko, isipin mo rin na hindi ka nga nasa bugan ng paputok. Sumabog naman yung eardrum ng mga nakakarinig. Hindi siya maganda. Yun ang pangit na hindi siya na-enforce yung batas ng mga ordinances na may mga ingay na katanggap-tanggap, may mga ingay na. Kaya tinatanong ko, kulang ba kayo sa appreciation? Ano ba ang motive nyo? Makapag-ingay lang daw kasi nga bagong taon. May tamang ingay. At least alam mo na rin yung comment sa amin na hindi kami natutuwa sa ganyan. Next time pasok ka sa soundproof na kwarto. Okay? Tapos doon ka magbobomba. Or kung gusto mo... Ginawa ba niya sa nyo? Ha? Ginawa ba niya sa harapan nyo? Ay, hindi. Nagkwento lang kung sino yung may motor. Kasi nagtatanong ko kanina napasok kami doon sa may motor na nag-iingay. Ngayon, or kung meron kang headset or sabihin natin na headphones, itutok mo sa muffler o sa motor mo. Tutok mo. Para lahat ng sound ng ingay, diretso sa tenga mo. Then, tsaka mo sabihin kung tama ba yung ginagawa mo. Kaya kung narin sa nagyoyosi din, sabi ko, sige magyosi lang kayo. Pero, kumuha kayo ng plastic bag. Huwag niyong palalabasin lahat ng usok. Sayang higupin niyo lahat. Kasi kunwari, huminga ka galing sa baga mo. So, tas malalanghap namin, hindi lang yung yosi mo ang nalanghap namin, pati yung baga mo, yung part ng baga mo, nakuha namin. So, kung mapapansin natin, kahit sabihin natin vape yan or may flavor, pananagutan. Yan ang word namin for the day. Pananagutan. Accountability. Okay? Accountability. So, dito, pinakikita na meron tayong accountability sa bawat isa. May accountability tayo din kay Lord. Okay? Kaya yung huling part na to sinabi, i-direct daw natin yung puso natin, i-direct daw ni Lord yung puso natin with love and patience. Bakit love and patience? Love kasi ito yung nagno-nurture sa relationship. Patience or endurance, ito yung nagpapatatag sa relationship. Siyempre, kailangan mong bigyan ng grace. Kaya sa eskwela, kahit nagagalit ako, minsan di sumusunod yung mga bata. Minsan nag-extend pa rin ako ng deadline, ganyan. Nagma-minus ako para fair. Okay? Pero, pag nagalit na ako, ibig sabihin, pagbibigyan ko. Pero, kung di ako nagalit,
Ala na. Decided ako, di ko pagbibigyan. Kaya ako na sinabi ko, patay, sorry. Binigyan ko kayo ng chance, hindi nyo inano eh. Sorry, bagsak kayo. Pag gumanon na ako, hindi ako galit. Finish na. Kasi composed ka na eh. Pero kunwari, galit decided ako na. eh. Ano ba, ipasa nyo na. May pag-asa pa. No? Okay, verse 6. Mga kapatid, inuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Kristo na layuan ninyo ang sino mang kapatid na tamad at ayaw sumunod sa mga turo na ibinigay namin sa inyo. Ayun. Paano yan? So, paano lalayuan? Yung hindi ka makikipag-fellowship sa kanya. Kasi wala talaga. Oo. Hindi mo naman siya tinitiwalag necessarily. Okay? Hindi ka lang nakikipag-fellowship bilang warning sa kanya. Parang siya, ang purpose niyan para ma-miss niya yung fellowship na maka-realize siya na may mali sa kanya. Saka dangerous din sa'yo. Baka mahawa ka. Yeah, possible. At saka iniingatan mo rin yung mga nagpupursige sa faith, sa holiness. Ngayon, pag kunwari, gumanon ka, tapos lalo ka pang nawala sa church, there's something wrong. Okay? Hindi ka nag-repent. Yun ang ibig sabihin doon. Parang dapat di ka pa victim dito. No? Naiintindihan ko yung mga tao na nata-turn off sa maraming bagay sa church. Naiintindihan ko sila kasi galing din tayo doon eh. Pero sana, make sure na kung aalis tayo, ang pinaka-reason is because mali yung doctrine. Yun ang pinaka-reason. Or hindi na-embody yung word ni God doon sa... Kumbaga, hindi ako nag-grow dito. Mas mag-grow siguro ako kung doon. Pero kunwari, na-correct ka lang, tapos umalis ka, medyo... Sasabihin pa lang, hindi yung way ng pagko-correct eh. Kunwari, gentle yung pagko-correct. Nung gentle ba yung nagko-correct, nag-o-obey ka? Hindi rin naman. So, hindi na siya about sa correction. Okay. Ngayon, ano uso ngayon? Ginagamit lagi yung mental health na card. Okay? Sabi kong gano'n, kaya nga tayo may personality development eh. Para wag nyong laging ginagamit yung mental health. Binamanage nga natin yung mental capacity natin tsaka emotions eh. So, hindi natin nagkatawag na kasi eh, no? Dati wala kasing tawag yan eh, no? Kaya ngayon... Actually, it's a good thing na may gano'n. Yes, may para alam nating i-address. Na may awareness. Yes. Kaso nga lang, minsan, parang yung awareness, naging uso. Oo. Yung lahat na accessible na lahat. Yes. Kaya nga kanyang lesson namin... Di ba kapag yung dati, wala pa yung mga nag-YouTube ng mga doktor na nagsasabi na kapag ganito ang nararamdaman mo, maaaring may ganito. Ngayon lahat gustong maging doktor eh. Ngayon lahat parang nag-a-advise eh. Depende sa trend yan. Okay? Pag may issue sa politics, COVID, okay, lahat politician. Lahat ay mga analyst. Diba? Kapag naman sa sports, ganyan-ganyan, lahat din. Sports. Kapag naman about sa COVID, lahat mga pre-med at saka ganyan lang. Pag grammar naman, lahat English, critic. So, uso, no? Pero ang point ang point dito is mga tao talaga. Hindi mo ine-exclude yung isang tao dahil lang, hindi natin yung bate. Hindi petty. Ang purpose mo dito is alisin mo yung covering ni God sa kanya. Civil ka pa rin naman. Yes, civil pa naman. Papansinin mo pa rin. Pero hindi siya nagpe-penetrate kasi nga ayaw niya sumunod. Oo. I think it's a natural effect. Kapag ang isang tao ay matigas ang ulo, mawawala talaga siya doon sa init ng fellowship. Oo. Nandun man siya, di siya makaganon. Simplihan na lang natin. Kung natin maangas ka, lalayo ko ng mga kaibigan mo. Ganun lang siya, ka-simple. Ngayon, yung tuturo ko nga kanina, sa emotional intelligence, it's very important na aware ka sa sarili mo. Even nga sa Maslow hierarchy of needs, yung self-aware, self-conceptualization is mahalaga eh. I'm not saying na it's biblical, pero mainam na meron tayong tamang assessment sa ating sarili, even sa ating emotions. Kasi, kung hindi natin naiintindihan yung situation or yung emotions natin, hindi talaga natin mamamanage or ma-handle. Okay? Kaya, yun nga, correction is very important. Kasi kailangan natin ng ibang tao. Sa Johari's window nga, merong behavior tayo na alam ng iba pero hindi natin alam sa ating sarili. Yeah. Sabi ng teacher ko yun eh.
Kaya nagpapacheck ka ng mga thesis mo, ng mga papel. Kasi baka sa'yo walang mali. Pero dahil sa mata ng teacher, yes, meron. Kunwari nga yung grammatically correct. Ayun. Dapat daw ang term is grammatical. Tapos na, wala na. Correct. Kaya nga di ba? Kaya yung, ano tawag doon? Yung botohan, yung madami, ano tawag doon? Consensus. Oo. Kaya may ganun para, ano ba sa tingin nyo? Oo. Di ba sa mga meeting, di ba? Anyone who want to move. Kasi baka may na-miss out ka or meron kang perception na lacking, ganyan, or meron silang ibang tingin na sa mga meeting, before we proceed to the ganito, is there any correction? Hindi, na-avoid din nila kasi sisihan. Pinagmintingan natin yan Ang ayoko lang pag may meeting, ayaw magsalita, tapos pagkaya ng meeting, tsaka maraming sinasabi. Yun, kaya kami ganon. Tapos ang i-justification pa, kasi kahit naman sabihin naman natin hindi, na-try mo ba talaga sabihin? Hindi naman Okay, so, toxic lang pag ganon. Yeah. Sabi dito, pag hindi daw sumusunod sa tradition na na-receive, ano ba tong tradition na to? Yung piyesta, ganon. Tradition or practices. Okay? Tandaan natin yung mga praxis and practices ng church, rooted yan madalas sa Word ni God or inclined sa Word ni God. So again, yung pag-withdraw dito sa mga disobedient, hindi siya more on punishment. Okay? Ang ginagawa lang natin is pinag-iingat lang natin yung fellowship and sila naman at the same time magbago yung kanilang isip. Ma-miss nila yung init ng fellowship. 7-9. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami naging tamad nang kami kasama pa ninyo. Hindi kami nakikain kanino man nang walang bayad. Nagtrabaho kami araw-gabi upang hindi makabigat kanino man sa inyo. 9. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatan sa inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat tularan. Okay. Malinaw. Okay. Mayroong silang right naman talaga na tumanggap ng offering, ng tulong. Pero kung issue, eto may karapatan naman talaga silang i-honor ng tao. May karapatan naman silang humingi ng financial support. May karapatan silang humingi ng material support and spiritual support. May karapatan talaga sila. Kumbaga kahit balik-balik na rin natin, kahit nasabihin natin nakaka-turn off, no. Eligible. No, may karapatan sila sa human support. Okay? Kahit anong ahensya yan, kahit anong area ng buhay, kailangan natin ng support ng ibang tao. May karapatan sila doon. Pero maganda yung ginawa ni Paul. Kahit karapatan niya yon, hindi niya ginamit. Ngayon, ito ang problema kasi sa mga tao. Ito ang problema sa marami sa atin. Dahil hindi hinihingi yung support. Akala na ibang tao, kaya na niya yun, wag na niya supportahan. Nagiging abusado naman yung mga tao. Di ako disrespectful, negligent, parang prayerless, or hindi nga prayerless prayer none. Walang prayer support man lang. Yung parang binabaliwala, yung familiar. Ang paalala ko lang is, yes, hindi nila dinedemand yun. Okay? Pero wag naman tayo abusado na bigyan nyo na naman kusa. Makaramdam kayo. Parang ano lang utang Oo, parang utang. Nahihiya siyang maningil. Okay? Though karapatan niyang maningil, hindi siya niningil. Okay? Pero magbayad naman kayo. Sabi, wag mong abusuhin yung ganun. At kung mabanggit man niya na karapatan niya yon, wag nating malisyahan na sabihin na, ay grabe, ginagamit yung word ni God para. Bakit? Yun naman kasi talaga yung nakatulong sa word ni God Bigyan naman gusto mong gamitin. Bigyan naman talaga yung word ko. Bigyan naman talaga yung mga diligent ng ng support Even yung mga overseers at yung mga elders ng church may karapatan naman talaga sila But then, ang maganda dito, may integrity si Paul. Na kahit may karapatan siya, hindi yun ang motivation niya. Bakit siya naglilingkod? Ang motivation niya is yung grace ni God. Yun naman talaga
Okay? Oo. So, kasi daming mga pastor, puro pera na lang, di ba? Nakaka-off din naman kasi yung para bang yung minamanipulate mo na para malakihan yung tithes and offering. Sa akin may nagsabi ang nagsabi na to, hepe ha. Hepe ng isang department sa Kapitolyo. Sir, alam mo, pwede kang magpastor eh. Sabi niya sa akin, yayaman ka. So, gano'n na talaga yung thinking ng tao, di ba may nag-preach nga doon sa dati-dating church na artista, tapos sabi alam na, ang pera nasa pastor. Pastor. Dati hindi. Pero ngayon, iba ng panahon. Nakaka-off naman kasi talaga. Okay? Ang sinusupport natin sa mga elders, sa mga evangelists and leaders, at saka sa mga movers, or sabihin natin sa mga workers sa church, is yung kanilang needs. Hindi na may wants eh. Hindi naman yung, ay, pastor, mag-donate kami ng sasakyan sa inyo, yung Ford. Yung pinakamahal na Ford. Need ba yun? Once. Excessive na yun. Though, hindi ko naman sinasabi na pag nagbigay ka, kunwari, pag magbibigay ng tulong sa mga nasa lanta ng bagyo, ibibigay mo yung uniform mo sa Jollibee dahil di mo na ginagawa, iba, gown. Hindi naman ganun. Wag din naman yung ganun. Ibig sabihin, wag naman... Lumugar ka, boy. Yes. Wag yung extravagant. Okay? Pero wag naman yung kabilang extreme. Yung parang kung ikaw ang gamit. Di ba mapakamot ka na ng ulo din sa mga tao, no? May nasunugan, nasa lanta ng bagyo, binigay gown, binigay yung uniform sa Jollibee. Ay, para namang hindi thankful. Hindi eh. Yung common sense na magagamit talaga nila. Wag naman din yung mukhang basahan na, ikaw ba magsusuot ka ng basahan? Ganun na lang. Ganito, kunwari medyo tumaba ka, bigay mo na lang yung mga hindi nakasya sa yung damit na isang bobo lang nasuot kasi payat ka pa nun. O hindi, sabi body shaming. Hindi, tumaba ka lang naman kasi talaga eh. Ganun talaga bigay mo na yun. Kasi inaamag. Ayan. So, hindi tamad si Paul. Hindi daw siya pabigat. Hindi siya nakikain. Actually, tent maker nga si Paul. Na para hindi siya mag-demand. Para walang pagkikeme-keme. Kaya walang magsasabi... Nangingimi. Kaya walang magsasabi na mukhang pera si Paul. Walang magsasabi ng gano'n. Ginagamit lang niya yung preaching para pagkakitaan eh. Walang magsasabi nun. Pag may nagsabi nun, sinungaling at saka hindi niya kilala si Paul. Saka para kapag sinabi mo yan, mapapahiya ka. Mapapahiya ka. How dare you to say that? Si Paul pa? Oo, si Paul pa. Paul mo pa sinabi, baka kay Pero si Paul, hindi na gagawin yan. Kasi blameless. Meron siyang ganong klaseng status. Meron siyang integrity. Okay. Verse 10. Nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang itinuro namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Huwag tayong maging pabigat sa church. Ay sir, masama ba na tulungan yung mga hikahos? Hindi, walang masama doon. Ginagawa ng church yun. You give to the poor, di ba? Oo. Pero, even yung mga poor na yun, they contribute what they can to the church. Kaya nag-serve sila. Ganon. Minsan, ang nagiging problem kasi is, hindi, mahirap naman ako eh. Pero minsan, hindi lahat merong iba na alam nila'y tama. Mahirap, sila pa yung magiinom, sila pa yung magsusugal. Mali yun. Alam mo sir, bilang focal person ng Porpi sa probinsya, sinabi ko sa meeting, alam mo ba, kay Sir Crister, sir, nababash tayo eh. Nababash yung prinsipyo ng Porpis eh. Sa social media eh. Pwede bang ipaliwanag natin sa mga council natin? Kasi kasama sa mga council yung Wesleyan, kasama yung sa PhilHealth, council talaga ganun. Pati DPWH. Kasi baka hindi nila mag-grasp kung ano talaga yung ibig sabihin ng Porpis eh. Kasi dun sa post, ang sinasabi nga para kinukonsider din ng Porpis. Pero hindi yun ang talaga intention eh. Kasi, di ba... May gumagraduate eh. Oo, may gumagraduate. Tsaka talagang nag-elevate yung buhay eh. Napakaganda ng programa ng 4Ps kasi ang binabago talaga doon, mindset. Now, ang problema kasi dyan sa programa na yan, ito ay sa laylayan. No? Sinabi ng mga tao na yung kumukuha din, yung nag-aano sa mga ML ko tawagin, na municipal links,
minsan napopolitika. Ayun. Kasi dapat kasi diyan ang kunin is yung the poorest of the poor. So may mga criteria yan para masabing sila eligible. Pero ma-indigent. Minsan kamag-anak ni kapitan, mga ganun ang so napopolitika. So yung rate, hindi siya 100% na. Pero sana mas streamline na yun talaga. Yun. Ang ganda sana. And at the same time, mahirap kasing baguhin yung mindset eh. Yun yung makapture nila. Yun, kasi pantawid eh. Makatawid ka. From dole-out dependent, iba yung mindset mo na kaya mo na talaga na tumayo sa iyong sariling mga paa. Yun. But then again, ito yung sa church. Setting. Ayan, church setting. Yun nga din. Huwag na bang tamad. Huwag abusado. Okay? Una sa lahat. Hindi, minsan ginagamit yung church para yung kabaitan ng simbahan. Oo. Huwag naman tayong abusado sa simbahan. Na, kunwari, may mga kamag-anak ka lang naman, dahil masama yung ugali, kaya ayaw ka tulungan ng mga kamag-anak mo, o baka naman tamad ka talaga. Hindi rin tinotolerate yung tamad sa simbahan. Kaya kunwari, may nanlilimos yung malakas naman talaga, hindi ako nagbibigay ng pesa, sabi ko, wag. Though may batas tayo anti-mendicancy, yung bawal limos. Mapapansin mo, choosy din eh. May nag-viral pa ng video, binibigay ng burger. Ano ba yung tinapay na mayroong karne sa loob? Ay, ayoko na yan. Sawa na ako dyan. May nag-viral video. Ewan ko kung for content lang. Pero hindi mo naman kasi dapat na video kung tumutulong ka eh. Ang point lang nun is, wag tayong choosers. Kung beggars are not chooser, Saka palang chooser. Hindi, naka-off kasi eh. May tinulungan nga si Jomel. 5 lang, gano'n. Binigyan ng parang food or inumin, parang tinapon lang. Binalikan daw ni Jomel, pinagalitan. Uy, huwag ko nang pagalitan. Tanda na. Si Jomel ni Lovely? Pinagsabihan niya, ako, kinampihan ko sa kwento si Jomel. Hindi tama yun. Kasi nga, mali nga yung mindset nila eh. Kung ayaw mo, bigay mo na lang or itabi mo na lang, huwag yung itatapon mo. Kasi parang pagiging ungrateful. Hindi ko sinasabi na maging grateful tayo sa government palagi na as if na pera nung mismong tao sa gobyerno yung Hindi. Daluyan lang sila. Tax pa rin ng taong bayan. Maging grateful tayo sa Diyos. Yun. Ngayon sabi dito, neither shall He eat. Ulitin ko God is able to provide through our needs in any manner imaginable. Okay? To meet our needs through work. This is part of God's character because He is a busy God and always at work. So, kung si God always at work, tapos ikaw tamad, tapos nag-expect ka ng pagkain. Kumbaga, siguro papasok dito yung element ng breadwinner, di ba? Yung may mga tamad tayong kamag-anak na nakaasa, di ba? May mga yan, papasok yan. May pamilya na sa magkakapatid siya yung masipag. Tapos yung mga kapatid tamad, nakaasa, yan. Papasok yan. Ang pangit pa nga, pag hindi mo tinulungan yung irresponsable mong kapatid, dahil responsable ka. Dahil ikaw dahil ikaw responsable. Ang mangyayari, ding-dong. ang mangyayari, pag hindi mo tinulungan yung irresponsable mong kapatid, once lang na hindi mo tinulungan, irresponsable ka na ngayon. So, ako pa masama ngayon. Why do you always say? Gano'n ding-dong. Mali din kasi yun eh. So, ibig sabihin, yung simbahan, hindi tinotolerate yung tamad. Tama yung mindset. Kasi, dapat gano'n. Yan yung isa sa toxic Filipino culture eh. Hindi, ayaw mo na may kapatid mo eh. Sometimes, kailangan nilang matuto. Kay ate, naging malinaw yun eh. Minsan ko lang siya pinahiram eh. Ngayon, kunwari, pinagpatuloy niya. Hindi ko na siya pinahiram susunod. Kunwari, hindi na bayaran. Hindi ko na siya pinahiram susunod. Malinaw sa kanya na titiisin ko siya. Ayun. Titiisin ko siya. Kasi kung matotolerate yung pagiging... Pag may sumasalo. Matotolerate kasi eh. Nung one time si tita nagsuggest na na kuhanan ng insurance si ate. Sabing ganon. Matagal na to Okay naman kami ni ate ngayon eh. Matagal na to. Sabi ngayon ni tita, kunang kaya natin ng insurance si ate mo kasi ganito, mahirap na ganyan. Sige ba tita, wala pong problema. Pero sino po kaya yung magbabayad? Kasi alam ko na itakbo ng kwento eh. Alam mo yung kapupuntahan. By the way, si tita is well off. So kumbaga, kaya naman din niyang kuha na yung ate ko. Pero syempre, ayokong maging abusado.
Yung sinabi nga niya sa akin nung pinakuha niya ako insurance, basta tita, pag di ko na kaya, kayo sasagot ha. Sabi kong ganun. Pero joke lang yun. Siyempre, ako bilang respeto, hindi ko abusuhin. Ni minsan, hindi mo pinasagot. Oo. Ngayon, sabi ni tita, bayaran yung parang unti-untiin lang, lagyan natin ng insurance si ate mo. Tita, pasensya na ha. At saka, pasensya na kung tingin nyo sa akin, masama ako sasabihin ko. Pero, kunwari lang po, God forbids na kunwari, mamatay si ate. Doon na lang po. Buburol ko siya kako tsaka ipapalibing. Doon na lang. Kung yun ang... Oo, kung yun ang way para matuto siya na magpursige tsaka maghikaw. Sinabi ko talaga yon. Kumbaga, tiniis ko na hindi. Hindi eh. Kasi ayaw matuto eh. Ayaw matuto eh. Baka hindi, actually tayo. At may asawa si ating nag-work. Ayun. Hindi naman yung sobrang... Madami tayong kwento. Diba? Madami tayong kwento sa mga pamilya, sa buhay. Na reklamo na bakit siya ganun, bakit ganun, bakit ako pa ba? At sa culture natin, ako ang masamang tao dyan. Pero kapag nalaman mo bakit mo ginagawa na tinitiis mo siya, it is because kailangan gumraduate sa pagiging irresponsible Kailangan isang tao. Parang tumawid siya sa pagiging irresponsible. Kailangan tumagos. Tinuturo ng church yun. Huwag mong pakainin yung tamad. Ibig sabihin ba nun? Harsh yun. Yun diba? nga. Yun harsh yung, ba yun yung Bible? Yun yung kailangan makita na kunwari mga widows, di ba yung mga widows dyan, tinutulungan nila kasi babae, wala silang patay na asawa nila, tinutulungan ng church. Pero yung mga widows dito, hindi mga chismosa. Mga nagsaserve sila sa ministry. Ganon. Hindi mga chismosa. Hindi yung ngangalang. Hindi mga busybodies. Tsaka nung na-born again ka, hindi nakatanghod lang. Oo, hindi nakatanghod lang. Nung na-born again ka at nakilala mo si God, ang desire mo mag-serve kay God. Yun. Ewan ko lang kung may iba bang hindi ko alam kung may iba bang mindset kapag na-born again. Kasi yun yung common na, kapag nag-fellowship, yun yung common na mindset. Pag isang tao totoong na born again, gusto niyang magsilbi sa ubasan, hindi pagsilbihan. Diba? Si Jesus ba, yun yung desire niya? Pagsilbihan? Hindi. Nung Last Supper, hinugasan niya yung mga paan ng tao. Pero, karapatan naman niya na sambahin siya. Karapatan naman niya na i-honor siya. Pero hindi siya yung bumaba. So, ganun sana yung mindset. Hindi ang lagi... came to serve. Hindi yung ang lagi nating iniisip, parang kinukuhanan tayo ng church. Di ba? Actually, naging medyo extreme nga tayo Naging maingat tayo sa pag-share about sa pera kasi ayaw nga nating, ganun ayaw nga nating nang mamanipulate Hanggang sa minsan para bang, hindi, okay lang palang hindi magbigay. So, dumamot naman. Umano naman, para bang kinalyo na. Hindi ganun. Because ang isang tao na na-born again, nagmo-move dyan yung grace of generosity. Hindi lang sa time, pati sa pera, resources. Ayun. Next, 11 to 13, konti na lang. Pinanggit namin ito dahil nabalitaan namin may ilan sa inyong ayaw magtrabaho. At walang inaatupag kundi ang makialam sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming iniuutos sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay ng maayos at huwag umasa sa iba. Mga kapatid, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Alam mo bakit pangit yung busybody? Wala sa lugar yung pangingialam, pakilamero. Sample, baka alam mo yung ganitong kwento. Lahat kayo nag-aayos ng stage, lahat kayo nag-aayos sa church, ganyan-ganyan, tapos may dumating na busybody. Ay, ang pangit naman yan, dapat hindi ganyan, dapat ganito, ganyan-ganyan. Pero never mo makikita na magle-labor o bumuhat o maggugupit man lang na kung ano. Busybody ang tawag doon. Nagmumukha kang, pinakikita mo na mukha kang busy o magaling, pero never ka naman nag-labor. Okay, yun yung isang example. Minimal, sobrang minimal. Oo. Kaya siya busybody, you look busy, pero hindi talaga. Yung halimbawa, pupunta ka sa isang website na may fake na Windows update para makapagpahinga ka. May ganun 15 minutes ago na nag-update yung Windows o idlip ka. Siya niloloko. Tapos bigla nag-ads. Tapos bigla nag-ads. Ang point doon is, pwede tayong makialam, huwag tayong pakialamero na nakikiride tayo doon sa mga nagle-labor sa church. Nakikialam sa buhay ng may parang buhay. Ganito, no?
Di ka na nga nag-evangelize, hindi ka ba nagko-contribute, ikaw pa yung madaming reklamo. Parang parasite ko ka, no? Parasite. Baka hindi ka part ng church. Baka sing-sing o libag. Hindi ko sinasabing dead skin. Racist. Ang point lang is, maganda sinabi ni John F. Kennedy na you do not ask yung what the government or what the nation, parang ganun yung line of thought, can give to you. Ikaw mismo ang mag-isip, ano ang maibibigay mo sa nation or sa... mako-contribute mo. Yes. Hindi mahuhutot mo. Yes. Tandaan natin na nung naging Christian tayo, ang pinapractice natin, selflessness. Hindi ko to sinasabi para... tumakbo. Hindi ko to sinasabi para ako yung makinabang sa selflessness nyo. Hindi pa kabe. Oo. Di ba one time may nagsabi sa akin, kang ganun? Brad, hinay-hinay lang sa paggastos. Ano ang sagot sa akin? Hindi. Dapat ganito mo itrato yung mga disciple mo. Dapat nililibre mo. Di ba? And then binalik ko sa kanya. Brad, parang gusto ko, sabihin sa kanya, Brad, alam mo ba yung ginagawa ko sa mga disciples ko? Pero syempre, modesty aside, hindi ko na sinabi yung ganong bagay. Balansehin mo. Okay? Hindi laging bigay. Turuan mo rin sila na magbigay. Ngayon, para wala na lang masabi. Sa mga bata dapat yun eh. Para wala na lang masabi, wag sa'yo ibigay. Para wala na lang masabi, ibigay nila sa less fortunate na mga tao. Para wala na lang masabi. Okay? Kunwari, wala silang tiwala sa church na gagamitin lang for personal needs nung well, in fact, hindi mali yun kung ang ina-address, kasi hindi naman business ang inaatupag supposedly ng ng pastor. Kung full-time sila, dapat nga, hindi na nga nag-work yung pastor sa business side Pero kinailangan, kunwari si Paul entitled ang mga pastor talaga na meron silang part doon sa tithes and offering. Talaga namang meron sila doon kasi basic needs nila yun Karapatan talaga nila yun. Ba't pati yung basic needs ko questionin mo? O sige, para wala ka nang masabi doon sa part na yun, ikaw mismo, hanapin mo yung brethren na talagang may kailangan, ikaw mismo ang actual na mag-abot ng pera o tulong. Alam mo, minsan, napapansin ko naman sa simbahan natin, karamihan nung sa tingin kong salat, sila pa generous. Exactly. Yun yung sinasabi ko na naintindihan nila. Oo. Tapos kung sino yung... Di ba? Nakakuripot naman yung mga iba. Pero take note na may mga brethren tayo nagbibigay in private and in secret. Okay? Napansin ko din yan. Dati nag-area kami pag mayayaman yung mga kliyente. Ayaw kami papasukin. No? Kasi bilad kami sa araw diba? Tapos mag-ano kami. Pupunta kami, mag-i-interview. Talagang... Pero kapag dun sa mga baryo, medyo may kahirapan ng buhay. Nagpapa-soft drinks. Diba? Pero ang bahay kubo na sawali lang. Pero ikaw personally, hindi mo hinahanap yun Oo. Diba? Hindi, sige. Trabaho lang talaga Ganun sila. Oo. Parang ikaw pa nga'y nahihiya kasi yung para sa kanila ibibigay pa nila Yun din yung napansin ko Kaya sabi ko, hindi po, wag na po. Minsan gusto mong ibigay yung puso mo sa kanila para mag-gets nila na... sila Oo. Kapag siguro yung lumaki ka sa hirap, may emphatic Oo. Kaya nga, minsan gusto mo ibigay sa isip mo tsaka yung puso mo na sincere ka na, wag na po. Please, para sa inyo yan. Pero sila, thankful sila. Kaya sa mga bata, sir, di ba? Oo. Di ba nga one time? Tinuturo yung yung pagbibigay. You give to Nagpaalam nga ako, di ba, sa ibang mga ka-church natin na brethren na kapag twice ginawa nung anak, huwag sila magagalit kapag medyo kinokorek ko. Di ba, last time, di sinasarado yung pinto. As ayaw magtatantrums. Binuhat ko si Watbat. Sige, close natin yung door. Ganito Pero maganda doon, mula nung tinuro mo yon, lagi na niya. Sinasara na niya nung dulo. So, train up a child in a way he should go. Para pag nag-grow siya, hindi siya magde-depart sa ganong mindset. Ngayon, eto ingat tayo. Do not grow weary in doing what is good. Bakit pa wag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti? Bibigyan ko ng mga concept dito. Sugo.
Ma-effort naman talaga kasi yung paggawa ng mabuti. Parang extra mile. Pero tandaan mo, you will extend effort towards the things of the world. Totoo naman. Pag sa trabaho, pag mas nag-e-effort ka, lalo na kapag kakaperahan yan, parang respeto sa Diyos. Pag pagkakaperahan, mag-e-effort ka, or hobby mo, mag-e-effort ka. Dapat, lalo na rin sa Diyos. Ano pa? It takes so much self-denial to keep doing good. But remember, great is the reward of doing what is good. Nape-persecute lang naman sir ako pag ginagawa ko tama eh. But remember, yung... Blessed are those who are persecuted. Yeah. But your persecutions are nothing compared to that which others have suffered din. Compare sa'yo. Pero syempre, hindi naman laging ganun. Ano? Number 4, people don't respond and there are little results when I do good. Parang konti lang nakikita kong result pag ginagawa ko tama. Tapos yung mga tao parang hindi naman seryoso or parang hindi naman masyado nagbabago. Maganda yung sagot dito. Pero tandaan mo rin, gaano ka kabagal nag-respond kay God. Nakaka-guilty basahin eh. And number 5, it doesn't earn much gratitude when I do good. Napagod ka na nga, wala man lang thank you. Sabi dito, but God sends many blessings even to those who do not thank or appreciate Him. Tama. Huwag tayo mapagod. Kasi baka sabihin mo, this is my villain arc. Ang tindi nung dulo. Villain arc mo na, no? Kaya nga ang tindi pa ng dulo. Si God daw ay nagsesend ng blessing even sa mga taong never siyang pinasalamatan. Gaano kabigat yun? So, para ba magre-reklamo ka ba? Tandaan natin, yung exceedingly great reward natin, si God lang. Baka kakakuha mo na reward mo dito sa lupa, wala na natira sa langit. Yes, aakyat ka sa langit. Yes, enter ka. Pero parang wala ka ng riches doon. Kinuha mo na dito lahat sa lupa. Okay? 14 to 15, almost done. Maaaring mayroon sa inyo dyan na hindi sumusunod sa sinasabi namin sa sulat na ito. Kung magkagayon, tandaan ninyo siya at huwag kayong makisama sa kanya upang siya'y mapahiya. Okay, sige. 15. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituring na kaaway. Sa halip, pagsabihan nyo siya bilang kapwa mananampalataya. So, ang intention ng excommunication dito, hindi para... Ang tawag dito. Galit-galit. Oo. Hindi para, huwag mong pansinin talaga yan. Hindi ganon. Hindi boycott. Ang excommunication or pag-exclude for a while is para mag-repent siya. Hindi naman yung anathema. Yung anathema, curse, sumpain siya ng Diyos. Yung para bang hindi talaga maliligtas. Hindi naman ganon. Ang goal natin, ma-realize na there's something wrong. Ang ganda ng Tagalog eh. Siguro necessary talagang mapahiya minsan ng tao. Alam mo, one time, meron akong isang naging joke na nag-overboard. Overboard yung joke ko sa isang tao. Na hindi ko din inasahan na lumalim ng ganon. Tapos pinahiya ako. Pinahiya ako nung nung boss na nakarinig. Tumatak sa akin yun. And then, nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa pagkatao ko. Simula nung napahiya ako. Yan din sinasabi sa mga estudyante ko. Diba, sabi ko, sa inyo, meron tayong child protection policy. Okay? May mga ganun-ganon. Pero tandaan nyo na hindi laging sweet haven ang buhay. Tandaan nyo na minsan kailangan nyo mapahiya at masaktan. Kasi minsan doon lang tayo natututo. Yan yung sa mga bata, no? Parang kailangan din nilang maranasan yung emosyon na yun eh. Oo. Kunwari merong... Yung mapahiya. Yung anak nung co-teacher ko. Ano kasi ang gaslaw, lalaki. Babae yung co-teacher ko. Ang gaslaw kasi. Yung para bang lalamya-lamya. Hindi naman lamya. Yung parang ang gaslaw. Ngayon, sa kagaslawan niya, nag-slide-slide, nauntog yung ulo doon sa ano. Tapos sobrang ngawa. Ako, hinayaan ko lang. Sabi ko, hindi man minsan okay like ako. Yun ang tuition fee niya. Yun na yung tuition fee niya. Ako, hindi ako naniniwala sa gentle parenting. Hindi naman kasi actually Not biblical. all the time. Okay, hindi naman talaga siya biblical. Pero hindi naman brutality. Hindi yung brutality na gusto mo lagi nasasaktan yung. Hindi. Hindi naman psychopath. Kasi napapalo din ako pero hindi kasing severe nung sa ate ko, gano'n.
Nung first year college ako, napalo ako ng nanay ko dahil nag-argue kami nung kapatid ko na 8 years younger sa akin. Sabi ko, kasi ano na ako nun buhay na yung utak ko nun pwede mo naman ng pagsabihan hindi mo na kailangan paluin Tanda-tanda ko yun huling palo sa akin. Sabi ko nun, Ma, ang tanda ko na pinapalo mo pa ako, pwede mo akong kausapin. Mula nun, hindi na niya ako pinalo. Asian pa tayo niyan, ha? Kasi ang Asian, di ba, hindi naman Western na ano. Oo. Pero lumalambot na tayo, ha? Oo. Yun nga. Paano pa sa West? Yun din yung reminder na yung pag in-spare mo kasi yung rod, hindi na, iba kasi lagi sinasabi trauma Meron lang kasing self-control din dapat. Kunwari, pamamalo, meron lang self-control. Pero may mga bagay kasi natatatak lang pag nasaktan ka. Okay? Experience is a good teacher but it's not the best. Yung matuto tayo sa experience ng iba. Oh. Di ba sa aso din, ganun yung pagko-condition Pinakain yung aso. Ayaw kumain. May pinakain na laruan. Ayaw kumain, kunwari. Hinampas ng ganun. Tapos binigyan yung aso, kinain na niya. Kalimutan ko anong tawag doon. Hala. Basta conditioning din. Yeah. Oh. So, yun yung pang way ng pagkukorek. Nakalimutan ko na lahat ang pinag-aralan namin. Ngayon, kunwari, yun na-exclude na bread magtatanong yan. Guys, ba't di nyo kinakausap? May problema ba? Or di nyo masyadong pinapansin may problema ba? Doon ka papasok. Huwag nyo na may silent treatment. Pero actually, bago ka ganyanin, ilang beses, ganito yan ilang beses ka nang pinagsabihan. Bago ka humantong sa excommunication, ilang beses na yung sinabihan. Hindi naman nahantong sa excommunication niya ng hindi ka ilang beses sinabihan Ang ginagawa kasi ng ibang church, totally, ina-excommunicate, mali yun. Hindi mo pa nga, di ba, when you see a brother in error, go show him his fault. Pag hindi magdasama ka na isa. Hindi mo nga ginawa yun Naranasan ko yun, by the way. Hindi ka dumaan sa proseso. Wala nga nag-visit sa... nag-paint na lang ng bigla lang binago yung password nung account na ginawa ko. Hindi man lang professional na sabihin na, babaguhin na namin. Ay, alis ka na pala. Sabi ko... Parang you're fired, parang ganun. Sabi ko, wala man lang ka-class or wala man lang ka-professional. Pero syempre, hindi ko na sinabi sa kanila yon. Parang inano ko na lang yon. Binattle up ko na lang nung time yon. Pero nung time na yon, alam mo yung parang sumisigaw ka ng walang boses sa CR o kaya sa una. Bakit ganun? Kasi ayaw mong gantihan Tapos, gulong-gulo ka kasi, bakit ganito yung treatment ng church? Para bang, dahil nagbabasa ka ng Bible, hindi dapat ganito. Hindi man lang dumaan sa kung may mali ka, go show him his fault. Wala Kung meron man, wala nga yung dalawa sila o kaya ang kakausap sa'yo. Wala in-excommunicate ka na lang bigla na para kang merong ketong. Sabi ko, maling-mali. So yung pag-excommunicate dito, sinabihan mo na ilang beses. Kaya nga hindi tanong yung, sa totoo lang, hindi naman tanong yung ano ba ginawa ko? Hindi, alam mo na. Kaya ka in-excommunicate. So, alam mo na may mali. Ngayon, hindi lang alam mo na may mali, maramdaman mo na may mali. Kaya sabi dito, minsan kailangan mapahiya. Kailangan mag-sink in. Pero hindi man laging mamahiya. Naging sadista naman na. And last, 16 to 18 to end. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Totoo naman. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Sumainyo nawang lahat ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Tamang-tama yung final benediction dito ni Paul. Laging merong peace. Why? Kasi persecuted at saka nag-undergo ng tribulation itong Thessalonians So, tama lang na merong peace. Pero maganda dito, yung final benediction ng peace, hindi niya sinabi na si God magdadala ng angel or magdadala ng minister. Hindi Si God daw mismo yung magbibigay ng peace personally. So, tandaan natin, para
confirm at saka malinaw na yung letter na to galing kay Paul. Meron siyang style ng salutation. At ang maganda dito, signature pa. Tsaka sinabi niya, ako mismo si Paul. Signature, di ba? Ang maganda pa kay Paul, lagi siya nagsisimula sa grace at nagtatapos sa grace. Akala ko sa grace. Hindi, grace pa rin. Ayun, peace. Bakit? Kasi alam niya kung gaano ka-gracious si God sa kanya. Why? Pharisee siya eh. At maraming mga Pharisee yung nagkunay para ipapako si Christ. Siguro naging aware siya doon na kaya nga nung nag-preach si Peter at saka ibang mga apostles, nasaktan yung mga tao eh. Ang naging reaction nila. Ano dapat naming gawin? Patay tayo. Ano dapat nating gawin? So, si Paul, para sa kanya grace yun eh. Kasi alam niya na may mga kasamahan siya na bulag eh. At isa din siya doon before. Galing siya doon. Kaya tinig niya yun as grace. Kaya Chief of all sinners, di ba? Yes. Hindi yun eh. Hindi false humility eh. Mamamatay tao ka. Pinagre-renounce mo ng faith yung mga tao. Yun pa. Gano'n Doon pa kasi directly. Oo. Tapos uma-approve ka sa pagpatay sa isang martyr. Si Stephen. So, alam niya na makasalanan pero talaga ganda siya. nung cinematic nun. Kasi nandun siya, tapos binigyan sa paa niya yung . So, sabihin, ina-approve niya yung pagpatay. So, baka siya pang di ba? Nakikita niya na walang mali doon sa pagpatay kay Stephen. Napaka-wicked nun. Kaya nung sabihin niya na chief among sinners, nakita niya yung karumihan niya. Pero nakita rin niya yung grace ng Diyos. So to end, sabi dito, naglagay siya ng additional na word. Sabi dito, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. All. Take note, ang pinag-uusapan natin dito, yung mga na-excommunicate, yung mga matitigas ang ulo. Napansin mo? Pinagpe-pray niya na even yung mga na-excommunicate, even yung matitigas ang ulo, mag-extend yung grace sa kanila. Kasi wala naman salitang all dun sa ibang mga sulat niya. Dito nagkaroon ng additional na all. So, sabihin, pinagpe-pray pa din niya. Yes, hindi niya in-exclude yung mga matitigas ang ulo, yung mga tamad, at saka yung mga na-excommunicate. So, tayo, syempre, nasa atin yung burden. No? Yung mga nasa labas, pag-pray natin pa rin na they come to their senses, na wag nilang isipin na naapi sila palagi. Na kung may mga hurts man, mas makita nila yung greater truth na gusto natin silang manumbalik sa fellowship, manumbalik sa Diyos. Ganun lang. Sige, pag-pray natin mamaya na agad. Okay. Isama na yan. Yes. Okay. Ayun lang. Ang dami, no? Pag-pray, no? Ang dami. Okay. Hindi, maganda na remind naman tayo. Totoo so, naman. yun lang, guys. Thank you. Bye.